Maligayang hapon po ng Sabado sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Angono Seventh-day Adventist Church. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak na kami ay inyong inanyayahan at pinaunlakan na kami po ay makapag-share po sa inyo ng ating programa ngayong hapon. Ganoon din po sa ating mga taga-subaybay dyan sa internet, sa Facebook at YouTube. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang hapon ng Sabado at sana kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon habang kayo po ay nagsasaliksik ng kanyang mga kasulatan. Ngayong hapon po, mga kaibigan, mga kapatid, ay meron tayong special na segment ngayong hapon kung saan ay may sasagutin po tayong isang aral na ating itutuwid. So mamaya po i-explain sa atin iyan ni Brother Johnson at ganoon din yung katanungan ng isang nagsasaliksik din. Tungkol din po doon sa turo na iyon. So sana po ngayong hapon ay maging makabuluhan ang ating pong pag-aaral at hinihikayat ko po ang bawat isa, mga kapatid, kung meron mang non-Adventist na nandito ay akin po kayong hinihikayat na magtanong din po at ganoon din po sa ating mga kapatid na sa pananampalataya ay ini-encourage ko po kayo magtanong ng anumang mga katanungan tungkol sa banal na kasulatan at wag po tayong mahihiya. Lalo't-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kaligtasan o kaya meron pong malabo sa inyong mga beliefs na hindi maipaliwanag ay narito po ang ating mga kapatid sa panel na tayo ay tutulungan. Nasagutin at mahanap natin mga kasagutan sa inyong mga katanungan. So, uli po, gaya po ng aking sinabi, sa ating po magiging setup mamaya sa question and answer, ay lalapit po tayo dito para po sa inyong katanungan. Meron po kayong mic dyan at state nyo lang po ang inyong pangalan at ang inyong katanungan. Ayan. And again, dinidiscourage ko po yung mga Socratic irony, which is yung nanunubok ng kaalaman, Kasi hindi naman po yun ang ating objective dito, Kundi lahat po tayo ay matuto. Kaya iwasan po natin para magkaroon po tayo ng maayos po na programa ngayong hapon. Okay. So sa akin pong programa ngayong hapon, narito po kasama ko sa ating panel sila Brother Gypsy at Brother Johnson upang tulungan tayong sagutin, hanapin ang mga kasagutan na may kinalaman po sa Biblia. Brother Gypsy? Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid dito po sa Angono Church. Kayo din po ang ating mga giliw na taga-subaybay sa Facebook na nanonood po sa programang Pag-aralan Natin. Nawa, ang inyong patuloy na pagtutok sa programang ito ay inyo pong igawad sa bawat isa sa amin upang sa gayon sa tulong ng Panginoon meron po tayong matutunan na may kinalaman po sa salita ng Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bumabati kami sa lahat ng mga suking taga-subaybay sa internet, sa YouTube, sa nakikinig sa radyo at siyempre sa mga kapatid dito po sa Angono. Salamat muli sa pagkakataon na inyo kami binigyan ng panahon para dito po talakayin ang isa sa request ng ating viewer. Mamaya babasahin ni Brother Jem yung tanong. Tapos yun po yung ating sentro ng pag-uusap bago tayo pumunta sa question and answer. So hanggang 4:30 po tayo. Kaya medyo may time para paglaanan po natin ang pansin at ipaliwanag yung tungkol po sa request na topic na dito po natin tatalakayin sa Angono Seventh-day Adventist Church. So, nandito po tayo ngayon at umasa kami na muling makinabang ang bawat isa sa paksa natin pong pag-uusapan. Alright, thank you Brother Johnson. At sa lagi naming karanasan ay pag nag-umpisa na yung Q&A, madalang yung umpisa. So, nasasayang po yung oras. Nung malapit ng matapos, saka naman sila nagdatingan, nagtaasan ng mga kamay. So, sayang, yung iba hindi na tuloy papagbigyan dahil dun sa oras. So, kaya mamaya po mga kapatid, kung meron po kayo mga katanungan na ngayon, i-ready nyo na po sa inyong mga isipan, pwede nyo i-jot down, magsulat po kayo para at least hindi nyo makakalimutan mamaya. Ngayon pa lang, para mamaya, handa na po kayo. At huwag po kayo mahiya. Kung minsan kasi pagka walang nauuna, nahihiya, yung may tanong talaga.
So, kaya in-encourage ko po kayo, wag po kayong mag-alala. Ano po, wala pong masamang tanong na dito, ano po, na iiwasan po natin. Anyway, Brother Johnson, Brother Gypsy, isa doon sa ating main na tatalakayin ngayong hapon na may kinalaman doon sa aral ng isang mangangaral. Ano po, na kung saan itong isang kapatid o kaibigan na ito ay nagugulumihanan siya doon sa aral na iyon. Kaya itinatanong niya po sa atin. Ito yung, Brother Joseph, may kinalaman sa second chance after ng 1,000 years. Tama po ba? Ganun na po. May kinalaman doon. After 1,000 years ay mayroon pang chance na maligtas yung mga namatay na, no? Yung hindi kasama sa unang pagkabuhay. So, babasahin ko, Brother Johnson, okay lang? Basahin ko na ngayon yung katanungan. Okay. Ito po yung tanong ng ating kaibigan, kapatid na ito. Sabi po niya, ay paano malalaman na ang mga talata o verses na ilalagay niyo sa ibaba nito ay before or after millennium? Claim po nila, tinutukoy yung sektang ito, na nagturo po nitong aral na ito, claim po nila na ito ay after pa. Okay? 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 hanggang 9. Ito po yung text niya. And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power. Ito po yung tanong niya. Ito po ba sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9, ay after 1,000 years pa, or after millennium? Paano po patutunayan? Active kasi ako sa group chat na SDA versus ADD. Since I read post ng paninira ay hindi ako makatiis, so I joined. Ito po yung Tagalog for comparison ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulhatian ng kanyang kapangyarihan. Sa kanila po, ang sabi nito ng ating sender, sa kanila po ay matitira pa dito sa lupa ang wicked living na daratnan. Sila yung may chance pa daw magbago at tumanggap kay Kristo during the 1,000 years. Sila daw po yung paghaharian ng mga ligtas na. So ito po yung tanong niya, Brother Johnson, Brother Gypsy. Ano po ang text na malinaw na mamamatay na that day ang wicked o yung masama na daratnan? Sino po ang paghaharian ng righteous save, yung mga naligtas na, during the 1,000 years kung lahat ay patay na? Yan po kasi ang logic daw nila. Ito po naman ay parang pertaining to Satan lang kasi singular ang capital C. That wicked. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, ito po yung pagkakasabi. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. So, yung the wicked doon ay singular at mapatungkol kay Satanas. So, ito po yung katanungan niya, Brother Johnson, Brother Gypsy. Ayan. Gusto kong i-play yung short video. So ito po yung short video ng mga ngaral na sinasabi nitong kapatid natin kung saan pinagkuhanan niya yung kanyang dinitalyeng mga katanungan. May mahaba dito, pero yung short na lang yung kinuha ko dito, dinownload ko para i-play po natin. So ito po siya. Ang sabi ng Biblia, dadating muna uli si Kristo.
Tapos ililigtas niya yung mga mabubuting tao. Tapos magkakaroon pa ng 1,000 taon na parang grace period yung mga nabubuhay. At doon yung mga hindi kumilala kay Kristo, bibigyan ng pagkakataon. Maswerte ka kung mabubuhay ka pa, no? Kaya nga kailangan habang buhay tayo ngayon, ay kumilala na tayo kasi baka pag dinatnan ka ng kamatayan, hindi ka naman makakasama dun sa 1,000 taon. Merong 1,000 taon pa, pagdating ni Kristo, meron pang 1,000 taon na mangyayari na yung mga taong hindi nakakilala, bibigyan ng chance yung mga nabubuhay. Ngayon, kung halimbawa dadating ngayon si Kristo, may kukuhanin siyang mga mabubuting tao, sasama niya sa kanyang kaharian. May maiiwan. Bilyon-bilyon yung mga maiiwan. Maraming bilyon na iba-ibang relihiyon na hindi kumikilala kay Kristo. Siguro mga 4-5 bilyon yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Bibigyan sila ng grace period, yung mga buhay. Pwera na lang yung patay na, no? Mga buhay, bibigyan sila ng grace period na 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, dun palang magwawakas ang mundo. Dun palang magugunaw ang mundo. Kaya hindi totoo na malapit ng magunaw ang mundo. Ang malapit yung pagdating ni Kristo. Malapit nang dumating muli si Kristo. Pero pagdating ni Kristo, bibilang ka pa ng 1,000 taon, yun ang tinatawag na millennium, bago magunaw ang mundo. Kaya kung ngayon ang pag-uusapan natin, tatanong mo, malapit na ba magunaw ang mundo? Hindi, tagal pa nun. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Ayaw ka maniniwala na ang mundo ngayon malapit na magunaw. Hindi totoo yan. Actually, kamakailan, nagdesisyon si Presidente Obama ng Amerika. Oh, yun doon muna. Pumunta na siya kay Obama, kaya hindi na gaanong related yon. So, kung mapapansin po ninyo mga kapatid, maiksi lang yung ating pupuntusan dito ngayon. Meron pa siyang isang video mahaba. Isa rin sa binanggit niya doon ay si Kristo sa kanyang pagdating, hindi muna magpapakita. Isa rin yung sa i-correct natin. At ang ilan sa napansin natin dito ay yung kanyang sinasabing grace period. Magkakaroon ika ng 1,000 taon na parang grace period sa mga nabubuhay na aabutan ng Panginoon na masama. At doon sa yun daw yung mga hindi kumikilala kay Kristo. Nagbigay pa siya ng bilang, more or less, 4 o 5 bilyon. Taw niya. Bilang niya, no? At yung second chance, yun ang ating sasagutin. Biblical ba yun? Kasi ang isa pa sa nagdala ng kalituhan, kung ibabalik natin doon sa tanong, yung kalawang Tesalonica 1, city at ay kailan ba yun? After 1,000 years or before? So yan yung ating mga liliwanagin, Brother Gypsy. Kaya, para mabigyan muna tayo ng foundation, bago natin himayin yung kanyang mga sinabi, at based na rin doon sa nag-request sa atin ng topic, ay titingnan po muna natin yung biblical basis po ng ating explanation when it comes to millennium, 1,000 years. Mamaya ay mahihimay natin yung mga bagay na yan. Sa ngayon, bago ko ibigay kay Brother Gypsy, ay magbibigay muna ako ng ilan sa mga talata na ito ay masasabi po nating lalaban doon sa sinasabi po ng mga ngaral na yon, kung saan ay merong tinatawag po siyang pangalawang chance or second chance. Meron pong isang talinghaga dito sa Aklat ng Mateo, sa Kapitulo 13, tungkol sa manghahasik. Sabi po niya dito, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting bini sa kanyang bukid.
Datapat samantalang nakatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao at ang bukid ay ang sanglibutan at ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paanong ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. So dito sa talinghaga ay wala ho tayong makikitang idea na mayroong second chance. Manapa, binabanggit po dito yung katapusan, pagbubukod ng mabuti at masama. Wala pong pahiwatig dito na may pangalawang pagbubukod ng mabuti at masama. Isang bisis lang ihihiwalay yung mabuti at masama. Kaya kung atin pong siguro atin ding alamin at isasangguni ko na si Brother Jeffsy, atin pong alamin sa Biblia, kailan ba magsisimula ang 1,000 taon? Yan ang ating titingnan dito ngayon. Kailan ba ito magsisimula? Para makita natin at malinaw na makita natin yung flow, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Buksan muna natin yung Apokalipsis 20, talatang 1 hanggang 3. Sabi ay ganito, at nakita kong isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang dyablo at satanas at ginapos na 1,000 taon. At siya ibinulod sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. So, yun yung sinasabi niya na meron pang kaunting panahon bago yung pagunaw ng mundo. Doon merong konting tama kasi tayo naman naniniwala na after 1,000 years, doon pa mangyayari yung pagunaw talaga ng mundo. Pero ang hindi natin pinapaniwalaan dito ay yung grace period or second chance during 1,000 years. Kung mapapansin po ninyo dito sa mga talata, ang dyablo ay nakagapos sa 1,000 taon. So kung mayroong second chance yung mga makasalanan na inabutang buhay, sa panahon ng 1,000 taon, lalabas niyan, pangangaral at walang chance si Satanas makadaya doon sa mga makasalanan na yon. E di may posibilidad, lahat yun maligtas. Walang dyablo sa panahong iyon. Kaya doon medyo magdududa na tayo. Ang isang magpapasinungaling sa kanyang aral, na walang second chance, ay yung pong sinasabi po dito na si Satanas ay iginapos at ibinulid sa kalaliman, may susi ng kalaliman at nakatanigala yung kanyang kamay. Kasi kung pag-aralan po natin yung kalaliman, kung saan siya itatapon, ay yan po ay binabanggit sa atin sa Genesis, Kapitulo 1, kung anong lugar po yan. So ang sabi po dito, para makita natin anong lugar yan, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sa panahong ito, na binabanggit dyan, ang lupa wala pang anyo, wala pang ayos. So ito yung kinatukoy na kalaliman or abusos. Same din yung word na ginamit doon sa pagtatapunan kay Satanas. Sa madaling salita, sa loob ng 1,000 taon, ang dyablo ay nandito sa mundo. So sasala doon sa sinasabi niya na may second chance. Kasi kung nandito si Satanas, lalabas niyan, makakapandaya siya. Yung tanikala na sinasabing nakagapo sa kanya,
ay tinatawag po ito sa prophecy na chain of circumstances. Ibig sabihin, ito ay tanikala ng pangyayari dahil sa loob ng 1,000 taon, ang mga masama na aabutan ay ito ang mangyayari po sa kanila. Babasahin po natin yung sinasabi po sa atin. Kung alin po, kung nasan po ang mga masasama sa loob ng dating ng ating Panginoon. Dito sa 6:15 ng Apokalipsis, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang mga bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, at sa mga bundok. So, yan ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon sa masasama. Sa madaling salita, ito po ay mamamatay. Sila po ay magpapaguho doon sa bato. Kaya kung pag-aralan natin ibang libro sa Biblia, aklat, matinding lindol at destruction ang lupa sa pagdating ng ating Panginoon. Bagaman tama na hindi pa ito gunaw talaga sa wakas, pero walang buhay na tao na matitira sa pagdating ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng talata. Sige, Brother Jepsy. Tama yung Brother Johnson. Mga kapatid, mga kaibigan, mga gilo namin taga-subaybay. Since nakapag kayo po yung nakinig ng programa ng ating kapatid, kaninang madaling araw, pinahinggan ko po yung isa niyang mahabang video. Kapag medyo hindi po kayo pamilyar sa chronology ng eschatology ng Biblia sa huling panahon, talagang medyo mag-aalanganin nga kayo. Pero tingnan niyo po, pakinggan niyo po ang kanyang sagot doon sa kanyang programa. Ang kanyang ina-against po doon, unang-una, Brother Johnson, yung tanong doon ng isang babae doon sa mahabang video tungkol doon sa 2 Pedro 3:10 hanggang 12 na may kinalaman doon sa paggunaw ng langit at lupa. Tapos sabi niya, alam niyo po, yung paniniwalang yan ay paniniwala po yan ng mga born again. Mali po yung paniniwalang yan. Nagtuturo sila ng hindi tama. Kaya sabi niya, ito po yung sinasabi ng Biblia, ito po yung tama. Kaya yun yung sagot niya sabi niya, yung word to the grace period, mapasok yan doon sa mga dalawa niyang video na pinalabas. Tingnan niyo mga Brother Johnson, mga Brother Jem. Tingnan niyo po analyze po natin ang chronology ng Biblia, yung mga binabanggit po sa Biblia. Kung ano po ang paglaging sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa tinatawag na judgment o na tinatawag na pagkabuhay na maguli, yung paghatol niya, kung may kasama bang grace period na binabanggit dito. Dito po sa aklat ng Juan, ang kapitulo ay 5. Ang talata ay 27 hanggang 29. Meron pong binabanggit na ganito. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol. Paghatol po ito ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Dito po, may binanggit bang grace period? Ang meron dito, paghatol. Yung mga mabubuti, makakarinig ng kanyang tinig, babangon doon sa libingan. Yung isa naman, babangon sa libingan sa paghatol. So dalawa lang. Isang matuwid na babangon dahil makakarinig ng kanyang tinig at ang isang makakarinig ng kanyang tinig dahil sa paghatol. Wala pong binabanggit na grace period dito, Brother Johnson. Tama yan, Brother Jepsy. Bantayan na lang natin para malino natin masundan. Maganda yung binanggit ni Brother Jepsy. Kaya lang dito sa verse 29, ay parang sabay na mangyayari. Parang sabay. Oo. Kaya nga sabi natin yung chronology ng Biblia. Yan. Hindi yung chronology ng isang talata. Tama. Ngayon, kukuha tayo ng talatang susuhay kung
kung yung bang dalawang yun, sabay Yan. o hindi. Yan. Yun. Kaya nga, Oo. kung ating tingnan muna, ano ba ang chronology ng tinatawag na second coming ng ating Panginoon? Kasi yung pagkabuhay na maguli, binabanggit po yan sa Biblia. Isang pagkabuhay na maguli sa buhay, unang pagkabuhay na tinatawag, at yung isa, pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yan. Kaya aalamin natin sa ibang talata Oo, ng sa ibang Biblia. talata, chronology po ito na tinatawag. Ang punto lang ni Brother Jeff Sidon, mga taga-subaybay, mga kapatid, ay tinignan niya dito na walang second chance. Yes, walang second chance, pero dalawa lang. Pagkabuhay na maguli sa buhay at sa paghatol. At kung tama yung sinasabi po niya na ang aabutang buhay na masama ay may second chance, paano naman dito yung may mabubuhay din eh. Oo. May mabubuhay na masama. Yes. Kaya dapat alam natin kailan mabubuhay yung masama at kailan mabubuhay yung mabuti. Yes. Kasi dito, sinama rin lang ito ni Juan. Binanggit lang niya na after ng kamatayan, mabuti o masama, parehong mabubuhay. Yes. Pero ang tanong, sa ibang talata ng Biblia, magkasabay ba ito o merong mauuna? May mauuna, Brother Johnson. Kaya kanina sabi natin, ang salitang yun ay pinakikita po ng Biblia na si Kristo ang hahatol. Kaya nga ang term, siya ang hahatol sapagkat siya ang anak ng tao. Ngayon, pinakita yung dalawang klase ng hahatulan. Ang isa mabubuhay para sa buhay, ang isa mabubuhay para sa tinatawag na paghatol. So dalawa yun. Tingnan natin yung una. Ano bang mauuna? Sabay ba ito o mayroong mauuna? Ayan. Tingnan po natin. Sa unang Tesalonica, binasa din po ito ng ating kapatid nung paliwanag na ito, Brother Jeb. Sa unang Tesalonica, ang kapitulo ay 4, ang talata ay, simulan ko sa 16 kasi 17 po siya nagsimula eh. Tama ba? 16. Sa 16 natin simulan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Yun, di ba? May maliwanag na. Kanina, may mabubuhay sa buhay at mayroong mabubuhay para sa paghatol. So dito, maliwanag sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, Brother Johnson, sa kanyang isang sigaw, sa pagkakak ng Diyos, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. So meron ng term na ginamit, unang mga bubuhay. At doon sa pinaghanguan natin ng salitang 1,000 taon, kung babalikan, binanggit din yon, Brother Gypsy. Basahin po natin yung 5 at 6. Tapos babalikan natin mamaya yung Tesalonica uli. Para makuha lang natin na may binabanggit na unang pagkabuhay. Yes. At ang sabi po dito, kailan ang unang pagkabuhay? Sabi po doon sa binasa ay pagdating ng Panginoon. At ang sabi naman dito sa Apocalypse 20, talatang 5 at 6, at ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So doon malinaw kanina na ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang unang pagkabuhay pala na maguli ay sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayon, ang ikalawang pagkabuhay na maguli ay binanggit na dito sa andito na yung mensahe dito sa talatang 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila ay magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So ang unang pagkabuhay ay pagdating ng ating Panginoon. After ng 1,000 taon, ay meron pong iba na hindi na panabubuhay. Sabi dun sa talatang Ito, Brother Johnson. 5. So, kung ang unang pagkabuhay ay mapalad, naturalmente, yung ikalawang pagkabuhay, hindi na yun mapalad. Tama. Kasama na siya doon sa binanggit sa Juan kanina, na yun na yung masama. Kasi ang unang pagmabubuhay, mga matuwid. So, yung hindi tama yung sinasabi po na yung aabuting buhay ng Panginoon, sa pagdating niya, may second chance. Kasi ang sabi po doon sa binasa natin sa Revelation kanina, yung mga masasama ay magsisipagtago sa mga bundok at ang sabi sa talatang 16, mahulog kayo sa amin
at kami inyong itago sa mukha na nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. At ang talatang 17, sapagkat dumarating ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Yung salitang sino makakatayo, ibig sabihin ay walang mabubuhay, walang matitirang buhay. Kaya sa loob ng 1,000 taon, ang lupang ito ay tinatawag na kalaliman kung paano sa Genesis chapter 1 verse 2, ang tawag dito ay kalaliman sapagkat walang taong buhay that time. Kaya ang mga buhay na aabutan, mamamatay lahat 'yon na masama. Yung masama. At yung mga buhay na aabutan ay aagawin kasama ng mga namatay na binuhay. Aakyat sa langit sa loob ng 1,000 taon ay maghahari sila kasama ng ating Panginoon. Kaya mali at malabo na mayroong second chance or grace period ang 1,000 years kasi dito po nakakulong si Satanas sa panahon yon. Ito kasi statement niya, Brother Johnson. Binasa niya ang 1 Thessalonians 4:17. Sabi niya dito, ayun yung namatay kay Kristo. Bubuhayin yon, tapos yung mga buhay na natitira kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap, yun po yung rapture na sinasabi. Hindi po bababa si Kristo. Tama, wala namang sinasabi talaga sa talata. Kundi magsasalubong doon sa alapaap, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakita sa Biblia. Yun yung statement niya. Medyo naging magulo kasi yung kanyang statement dahil doon sa second coming, sa kanya, hindi pa pala second coming. Yung rapture pala sa kanila, hindi pa second coming. Alam niyo, Brother Johnson, Nga siya naniniwala sa second coming kasi nandito naman daw ang Panginoon sa Great White Throne daw niya yun sinasabi. Kaya nga ito nakakalungkot, Brother Johnson. Pilit niyang kinakalaban yung mga tinatawag na mga dispensationalism, na mga born again at mga tinatawag na ibang mga relihiyon o mga sekta na sa kanilang rapture na tinatawag. Pero yung kanyang paniniwala, kung susumahin mo, yun din. Yun din. Yun din ang problema. Kaya yung pong alam niyo po, hindi po nagkakaiba ang paniniwala ng ating kapatid na ito sa dispensational premillennialism. Parehas po sila ng paniniwala. Kaya lang, iniba lang niya ng konti. Yung pre-trib na tinatawag. Oo, na pre-time. Kaya medyo pinaikot-ikot lang niya ng konti, pero yun din po ang punto. Meron pong grace period. Kaya sabi dito, hindi raw papakita si Kristo, Brother Johnson. Sabi niya, hindi papakita sa verse 17. Wala nga sa verse 17, sa verse 16. Kaya nga sabi sa verse 16 sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Nakita niyo po, hindi daw madidinig ng hindi daw makikita ng mga tao. Kasi daw ang ating mundo ay bilog. Yung iba nandoon sa norte, yung iba nandoon sa south, yung iba nasa west, sa east. So, talagang hindi maririnig. Kaya pag nagkaroon ng rapture, Brother Johnson, yun lang kukunin, yun yung mga banal lang na nabuhay, na bubuhayin, at yung mga banal na buhay na aabutan, yun ang kukunin, aagawin doon, hindi makikita ng lahat si Kristo. So rapture nga, sekreto ang tinatawag. Hindi lang sinabi yung secret, pero yung kahulugan, yun din po ang ibig sabihin nun. So hindi po biblical yun, mga kapatid. Hindi tayo sang-ayon sa ganon. Maingay nga, Brother Johnson, ang pagdating, di ba? Maingay. So yun ang problema doon sa belief na yon. Kaya yung grace period, yan po ay hindi po belief ng Biblia, yan po ay paniniwala mismo ng gumawa ng dispensationalism theory. Kung iyo pong uugatin, kung saan po galing yung paniniwalang yan, hindi po yan galing sa Kristyanismo, hindi galing sa Biblia, galing po sa kalaban ng Kristyanismo noong unang panahon. Ayan. Nakita nyo? Ang ating paliwanag doon sa millennium na yun, mga kapatid, ay sa pagdating ng ating Panginoon, mabubuhay yung mga matuwid at yung mga abutang buhay na matuwid ay kapwa dadalhin doon sa langit. At yung mga masasama, lahat yun ay mamamatay. Yeah. Kaya si Satanas dito ay kasama kanyang mga kampon ay nagmiso lang nakakulong kasi walang tao dito sa lupa sa panahon yan. Ngayon doon sa sinasabing ng talata din na pagkatapos ng ng 1,000 taon ay pawawalan siya ng kaunting panahon ay ito na yung pagdating after 1,000 years, pagdating ng Panginoon ay binanggit dito sa talatang 5 na ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon.
So, ito na yung ikalawang pagkabuhay. Hindi na yun kasama doon sa mapalad. Ang mapalad kasi yung ang makasama sa unang pagkabuhay. Paano ang mabubuhay sa panahon pagkatapos ng 1,000 taon? Ito na yung mga masasama. At ito na yung sinasabi na kung maganap ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bakit siya nagmukhang nakakalag? Kasi nabuhay na yung mga makasalanan. Kaya nagbistula siyang nakalabas na. Kaya sabi po sa talatang 8, lalabas siya upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Yung mga mabubuhay na masama ay dadayain. Papaniwalain ni Satanas na kayang bihagin o sakupin yung bayang banal. Saan ba yung bayang banal? Nasa chapter 21, verse 1 and 2. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buwas sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nanagagayakan talaga sa kanyang asawa. So, ibababa na yung bayang banal mula sa langit at yun ang sasabihin ni Satanas sa mga mabuhay na masama. Bibihagin natin or kukubkubin natin ang kampamento ng mga banal. Kaya lang ang mangyayari po sa kanila, ang sabi ng talata, magsisipanhig sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Yun na po yung impyerno. Nandoon yung diablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulang propeta at sila'y pahihirapan na araw at gabi magpakailanman. So ito na po yung pag-unaw, ito na yung gugunawin itong mundo at pagkatapos na yon ay saka din ilalapag dito yung new heavens and new earth. Yan po yon. So wala ho tayong nakikitang second chance sa panahon ng millennium. Wala pong grace period na sinasabi sa Biblia. Kaya matapansin nyo, yung video na yon, wala siyang binasang kahit na anong talata na susuporta sa kanya. Maliban na lang doon sa sinasabi pong yung kanilang logic ay kinuha doon sa ikalawang Tesalonica 1, 7 at 9. Kaya ito yung ating siguro titingnan, Brother Jepsy. Bago yan, meron ka mang maidadagdag doon. Gusto ko lang dagdagan, Brother Johnson, Okay. yung sinasabi. Kasi binanggit din niya sa medyong mahaba, Brother Johnson, na si Satanas, binasa niyo yung verse 5, verse 4, verse 3, na si Satanas ay ikukulong. Yan, di ba? Kaya nga, siguro kaya doon lang nakuha, sabi nila, yun daw mga tao, itong mga bubuhay ng ating Panginoon ay maghahari dito. Kaya tuloy, hindi vague yung kanyang sagot na hindi mo malaman kung saan siya maghahari. Nandoon ba ang mga banal sa langit o nandito sila sa lupa? Wala kasi malinaw pong direktang sinasabi ang ating kapatid na kaibigang ito na saan ba talaga sila maghahari. Ang sabi lang niya, at sila'y maghahari dito. Di siyempre, kung maghahari dito, ang kasama sa binasa niya, si Satanas, ikukulong . Kaya sabi niya, ikukulong daw si Satanas. Pag kinulong, hindi dito sa lupa yon. Kasi kinulong. Tama yung sabi ni Brother Johnson kanina. Sabi ni Brother Johnson kanina, ang word na kalaliman sa Greek abusus. Yung abusus na yon, kung saan lang galing yon, pag tinugnan mo ang Greek Old Testament na Bible sa Genesis, ang abusus ay yung kalaliman. Walang anyo, walang laman. Yung po ang ibig sabihin ng abusus. So ibig sabihin, yung kanyang sinabing ikukulong si Satanas sa isang kulungan, mali na agad yun. Kasi ginapos si Satanas sa tinatawag na chain of circumstances, Brother Johnson, tapos nandito siya sa lupang ito, sa mundong ibabaw. Bakit sa mundong ibabaw, Brother Jeb? Kasi walang tao. Asan yung mga tao? Yung mga makasalanan, di ba pagdating ng ating Panginoon, hindi sila makaharap? Dahil nakita nila ang liwanag ng Panginoon. Kaya ang sabi ng binasa ni Brother Johnson kanina, nagtago sila doon sa mga kuweba, sa mga bato, sabi nila, mahulog kayo sa amin. Sa pagdating ng Panginoon, sabi doon sa 7 last plagues, doon sa Revelation 16, magkakaroon ng isang kidlat, ng isang lindol na hindi pa nangyayari mula man na magkatao ang lupa. So, ibig sabihin, ang lindol,
from north, east, southwest. Talagang matindi at mapapatag ang mundong ito. Kaya sinabi niyang nasa north, hindi makikita ang pagdating ng ating Panginoon. Makikita po. Makikita ng lahat. Saan yung tinatawag na grace period? During the millennium. Wala po doon mga kapatid. Binigyan ko lang ng konting emphasis yung sinabi ni Brother Johnson kanina. Kaya nakita ko sa pag-aaral natin sa millennium, kung pag-aaralan mo ang tinatawag na context ng Revelation 20, mula doon sa simula, verse 19, pababang ganyan, wala pong sinasabing grace period ito, Brother Johnson. Yan. So, pupunta siguro natin mamaya yung talata na tinanong ng nag-request sa atin, yung before or after ba yon yung verse na yon. Sige, balik muna namin kay Brother Jeb. Okay. Ito yung tanong kanina, no, na binabanggit nila Brother Johnson na pinagbatayan nung itong kaibigan nating mga ngaral na ito, yung matatagpuan sa ikalawang Tesalonica, ang kapitulo ay 1, ang talata ay 7 hanggang 9. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang sabi niya po dito, nung nagtatanong, sa kanila po ay matitira pa raw dito sa lupa ang wicked living na daratnan. Matitira pa raw doon sa lupa yung daratnan ng Diyos na buhay na makasalanan. Sila yung may chance po daw magbago at tumanggap kay Kristo during the 1,000 years. Sila daw po yung paghaharian ng mga ligtas na. At yung follow-up question niya po dito na may kinalaman din doon, ano po ang text na malinaw na mamamatay na that day ang mga buhay na makasalanan na daratnan ng Panginoong Hesus? Sino po ang paghaharian, ito yung pangatlong tanong, sino po ang paghaharian ng mga naligtas na mga matutuwid during the 1,000 years, kung lahat ay patay na? Yan po kasi ang logic daw nila. Tingnan po natin, it makes sense naman. Na parang mayroong point nga naman, sino paghaharian kung lahat patay? So, lalabas dyan, yung paghaharian sa loob ng 1,000 taon, yung mga makasalanan. Kaya lang, pag sinabi natin, kung paghaharian nila to, dapat kontrolado nila. Ang problema naman, yung mga matuwid nasa langit kasama ng Panginoon, wala silang pakialam sa lupa. Kaya walang effect o walang bisa yung salitang paghaharian nila ito. Kasi pag sinabing paghaharian, ikaw yung nasusunod, ikaw yung nag-govern doon. So papaano mangyayari na paghaharian? Pero mo kung ililiteral natin yon, ang daming matutuwid. Tigi-ilan silang miyembro na paghaharian. So napakaraming hari. Lalabas na ganon. Samantalang ang ibig pong sabihin na maghahari silang kasama ng Panginoon sa loob ng 5 taon, ang ibig sabihin, ang hari kasi ay mataas ang antas. Ibig po sabihin, pantay-pantay na lahat ng maliligtas doon sa langit, wala nang mababa. Yun ang ibig sabihin ng paghahari ng mga matuwid sa loob ng 1,000 taon. So, meron pang binanggit dyan, maganda yung kanyang point dyan isa-isay natin. Himay-himayin natin yung kanyang sinabi po dito na ano po ang text na malinaw na mamamatay na that day ang wicked na daratnan. Kasi dyan sa bandang itaas ay sabi po yung wicked living na daratnan, sila yung mga may chance. So, nabura na natin yon, napasubalian na po natin. Silid daw yung paghaharian ng mga ligtas na. So, naipaliwanag na rin natin. Ngayon, sino yung paghaharian ng mga righteous during the 1,000 years kung lahat ay patay na?
At ang sabi pa po doon sa tanong ay, talata na magpapatunay na mamamatay lahat ng mga makasalanan na darat na ng ating Panginoon. Ayun, yung kanyang sinabi. So, balikan ulit natin ito mga kapatid. Yung Apocalypse 6, nandito po yung sagot. Yung mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga kapangyarihan at ang mga bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Ibig sabihin, sa pagdating kasi ng Panginoon, dala niya na ang gantimpala. Sabi mo doon sa Juan. Na sa pagdating niya, dala na ang gantimpala. Sa masama ay pagkaparusahan at sa mabuti ay buhay na walang hanggan. So, hindi pwedeng dala niya ang gantimpala ng ilan. O pwedeng mangyayari niyan, dala niya ang gantimpala sa matuwid at gantimpalo naman or parusa sa masama na namatay na. Wala pa doon sa masamang buhay. Masyadong unfair naman kasi yon. So, hindi po pwede yun mga kapatid. Kasi dito, yung mga masasama, hindi nila sila kayang makatingin. Paano kasi? Tapos na yung judgment sa kanila. Ang kailangan na lang sa kanila ay executive judgment. Kaya nga ang sabi sa talatang 17, sino ang makatatayo? Ibig sabihin, walang aabutang buhay. Meron pong talata sa Jeremias 4:25, kung saan nakita ni Propeta Jeremias na may pangyayari sa lupa na wala talagang taong masumpungan. Sabi po dito sa 4:25, ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa impapawid ay nangakatakas. So ito po yung panahon na walang taong buhay. Ito yung tinitingnan po natin na pwede nating ikapit sa loob ng 1,000 taon sapagkat ang lahat ng mga matuwid nasa langit at lahat ng masama ay patay. Kaya ang mundong ito ay abusos. Ibig sabihin, kaliliman, walang hitsura. Paano? Magiging mababaliktad ang mga bundok sa pagdating ng ating Panginoon. Magkakaroon ng malakas na tidal wave, talagang mapapatag yung mga bundok na yan. Kaya sira ang lupang ito. Magiging sira at walang laman. Yun ang sinasabi po ng aklat ng Jeremias. So ito po yung sagot natin doon sa ano ang talata na magiging patunay na lahat ng mga masama ay mamamatay. At ang tanong niya, yung ikalawang Tesalonica ay before or after 1,000 years. Tandaan po natin, ang talatang ito ay hindi chronological order. Wala dito ang chronology. Summary lang po ito sa binabanggit ni Apostol Pablo sa mangyayari. Yung mga hindi kumilala sa Ebanghelyo ng Panginoon ay tatanggap ng parusa. Hindi pwede itong sa panahon ng 1,000 taon, hindi kumilala, ay hindi ito tumutukoy doon. Brother Jepsy. Ito ay tumutukoy sa mga tao noon, ngayon, at bago dumating ang ating Panginoon na nakakarinig ng Ebanghelyo, pero hindi sila tumatanggap, hindi sila kumikilala. Sabi ng talatang 8, maghihiganti ang Panginoon sa kanila at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sila ay tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So yung parusa ay hindi after 1,000 years. Before 1,000 years, nandoon na po, maghihirap na yung mga, kasi meron pa nga tayong 7 last plagues, no? Yung hindi matatakan. Maalala nyo, sa lesson natin, hindi papayagan na dumating ang Panginoon hanggang hindi natatatakan ang lahat ng ang bayan ng Diyos. Lahat ng tatanggap ng tatak, yun ang maliligtas. No? At yung hindi tatanggap ng tatak ng Diyos, ang tumano, yun po ang mayroong tatak ng kaaway. Kaya yung tumanggap ng tatak ng hayop, walang second chance yun. Kaya yung pagdating ng Panginoon, lahat ng may tatak ng tanda, lahat may tatak sa Diyos at sa kaaway. Sa Diyos at sa hayop, sa Diyos at sa diablo. Wala pong merong hindi natatakan at saka na ang tatak after ng second chance. Wala pong ganun.
Kaya ibig sabihin, understood na pagdating ng Panginoon, yung natatakan, maliligtas yun ang papunta sa langit, at yung mga hindi natatakan ng Diyos, ito yung mga makasalanan. Wala na silang chance kasi meron na silang tanda ng Tsaka hayop. Brother Johnson, kung maiintindihan natin ang tinatawag na judgment ng Biblia, ng Diyos, meron po mga tatlong phases ng judgment. Tinatawag na pre-advent judgment, millennial judgment, at yung huling post-millennial executive judgment na may tinatawag na ipapataw yung verdict. Dito po sa Thessalonica, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po detalyado ang pagkabanggit dito kung saan judgment phases ito. Pero ang katunayan na ito po ay sa second coming ng ating Panginoon, doon sa verse 7, sabi po dito, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag. Yung pong term na pagpapakahayag sa Greek po ay parusya. Ang ibig pong parusya, lagi po itong kinakapit sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tinutukoy po dito ay primarily doon sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung term na parusya. Ayan. At kukuha tayo ng reference na commentary ng hindi Adventist. Baka sabihin ay sa atin lang understanding na yung Jeremiah chapter 24, verse 23 at saka 25 ay hindi natin pwedeng i-apply sa panahon ng 1,000 years. So mayroon pong isang magaling na Bible scholar, si Albert Barnes. Pakinggan po ninyo yung sinasabi po niya, yung commentary niya doon sa Jeremiah chapter 4, 23, 24 at saka 24. Bilang context nung binasa natin na sinasabi ni Jeremias at nakita niya walang tao. Walang tao sa lupa, lahat patay. Sabi niya sa verse 23, without form and void, yung binabanggit po doon, desolated and void. Sabi niya, ang reference niya ay Genesis 1 verse 2. Yung sinasabi po, sabi rito, the land has returned to the state of chaos, na ang ibig sabihin po nung tinutukoy ay yung Genesis chapter 1 and 2 na yung kalaliman kasi wala pang anyo. And the heavens, sabi rito, the upward to the heavens, the imagery is that of the last day of judgment. To Jeremiah's vision, all was as though the day of the Lord had come, and earth returned to the state in which it was before the first creative world. Sa binabanggit daw ito, sabi niya, sa 2 Peter chapter 3, verse 10. So, tama ito na magiging walang tao after ng pagdating ng ating Panginoon. Mababalik ang mundo sa hungkag, walang anyo. So, tama ang sinasabi niya rito. Brother Johnson, kahit pa sabihin natin, primarily kasi, kung ang pag-uusapan ay context ng Jeremiah 4, ay primarily sa Judah tinutukoy yun. Pero siyempre, kung binanggit lang Diyos ito sa Jeremiah, hindi ba pwedeng mangyari ito uli sa huling panahon? Kung ang Diyos... Ang tawag dito ay messianic or tsaka may dual fulfillment. Oo, dual fulfillment. Kasi nga, habi doon sa Jeremiah 4 kanina binasa verse 23 hanggang 25, na walang tao, walang laman, void ang mundong ito during doon sa judgment ng Panginoon doon sa panahon na yon. Posible po ito mangyari kasi ginawa ng Diyos ito noon. Kaya wala pang basihan yung may tinatawag na pagkakataong maligtas. During millennium, wala pong ganung idea. Kasi alam niyo ba, pag nag-aaral po tayo ng Revelation, mga kaibigan, kailangan tignan mo sa Old Testament ang parallelism na mga ginagamit na salita dito, Brother Johnson. Parang sa lesson natin kanina, yung trumpet. Di ba yung mga references tayo sa Jeremiah, sa Ezekiel, na yung pagkain nung matamis, tapos mapait. Yung word of trumpet, Brother Johnson, pagka pinag-usapan mo yung trumpet, tignan mo ang relationship dito sa Old Testament. Sa sanctuary, pagka titigil na ang titawag na sacrificial na gagawin nila sa sanctuary, sa gabi, tutulog sila ng trompeta. It is a sign na tapos na ang pamamagitan ng priest during that time, that day. So, ibig sabihin, ganun din doon sa Revelation.
Paralilisin po ito lagi. Yan. Tingnan mo ang tinatawag na kung ano ang ibig sabihin nito doon sa Old Testament. Hindi yung gagawa ka lang ng kwento ng sarili mo, Brother Johnson. Kaya may sinasabi po tayong history repeat itself. Nangyayari na noon, pero mas matindi. Kasi kung paano yung destruction ng Jerusalem sa panahon ng 70 AD, na binanggit sa Signs of the Times, na binanggit natin pa yun sa Mateo 24, yung iba doon ay partially na fulfilled po. Pero yung iba ay sa panahon pa natin nangyayari at ang lundo nito ay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya binanggit ni Brother Jeff C. na yung Jeremiah ay meron talagang partial fulfillment during the time of Judah, pero meron itong mangyayari uli na mababalik sa... Kasi hindi naman nangyari sa Huda na naging hungkag ito katulad ng Genesis chapter 1 verse 2. Yes. Kaya yun doon po yung abusos nangyari, hindi naging abusos ang Judah. Hindi talaga. Kaya nga ito, Brother Johnson, yung talatang yon, kung ayaw mong tanggapin, halimbawa, na hindi ayaw tanggapin ng ating mga kaibigan, na yun yung basihan natin doon sa Revelation 20. Doon sa Revelation 6 kanina, na binasa mo, verse 16, na nagtago yung mga makasalanan sa kuweba. Tapos sabi nila, mga bato, mahulog kayo sa amin. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, kung maniniwala ka sa context ng Revelation, sa chapter 16, verse 18, sabi dito, at nagkaroon ng mga kidlat, at ng mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol, na di nangyari kailanman mula na magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilak-kilabot, at tumakas, verse 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Yan ang sinasabi ko nangyari, kanina. Brother Johnson? Kung halimbawa wala yung talatang yon, tignan mo na lang ang tinatawag na idea na binabanggit ng chapter 16 ng Revelation, verse 18 and 20. Pagdating ng ating Panginoon, magkakaroon ng isang lindol na napakalakas na hindi mula ng nagkatao sa lupang ito, hindi pa nangyayari. Tapos yung mga pulo, nagsitakas. Pag nagsitakas at hindi nasumpungan, nasa po yung mga mataong mga makasalanan. Kung itutuloy natin yung 21, yung mga graniso, kasing laki ng talento, lumagpak sa mga tao, buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng graniso, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malalaki. Ibig sabihin, ito yung mga makasalanan na hindi tumanggap ng tatak ng Panginoon, ay susumpain nila at mamumusong sila sa Diyos. Kaya wala talagang second chance dito sa panahong ito, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya titingnan po ninyo yung grabing distraction po dito. Wala talagang ang bundok, tumakas ang bawat pulo. Pabubuhay ka pa riyan. Tino Brother Johnson, simpleng bagsak nga lamang ng isang hollow blocks, pwede kang mamatay. Yung chronology, Brother Johnson, bago tama. napunta sa millennium, sa Revelation 20, dumaan sa Revelation 16. Kung ano po meron sa Revelation 16, ito po yung 7 last plagues. Sa 7 last plagues, kung ano po ang pangyayaring ito, pag tinaas po sa chapter 15, ito po ang mangyayari pagkatapos ng close of probation. Ang close of probation, basahin mo yung chapter 15 na ito, buong 15 na ito, verse 8. At napuno ng usok ang santuario mula sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan, at sino man ay hindi nakapasok sa santuario hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Kapag alam niyo po ang takbo ng santuario sa Old Testament, pag sinabing wala nang makakapasa sa santuario, ibig sabihin, yung pamamagitan ng priest at high priest sa Diyos ay tapos na po. Dito po, tumigil na. Ito po ay close of probation. Pagkatapos nun, 7 last plagues. Pag 7 last plagues, judgment po ito. Ibig sabihin, tapos na po ang panahon ng kaligtasan ng mga tao. Kasi yung mga taong ito, nasilyohan na po ng Panginoon. Kaya pagdating sa verse 20, chapter 20, 19 and 20, nakita niyo po yung chronology ng Revelation. Hindi po tayo gawa ng kwento na galing sa ating isipan na mayroong period of grace. Wala naman sa Revelation yung period of grace. Kaya kailangan, pag mayroong period of grace, mabigyan ng tinatawag na chronology sa Biblia, lalo tigit sa Revelation. Kasi ito po yung ating pinag-uusapan na Revelation. This is a book of prophecy. Kaya kailangan uunawain, hindi po gagawa ng kwento. Yan yung close of probation na tinatawag po natin. Yung masama, sabi sa Apocalypse, yung masama ay magpapakasama at yung matuwid ay magpapakatuwid. Yung banal ay magpapakabanal pa. So, Brother Jeff, wala ba tayong nakaligtaan? Okay. Wala na, punta tayo sa ano. Oo, kasi yung oras natin ay nagtutumulin.
Maraming salamat, Brother Johnson, Brother Gypsy, sa inyong mga inputs at mga paliwanag na ating narinig ngayon na may kinalaman po doon sa katanungan ng ating kapatid. No, sana ito ay malinaw po sa atin. No? Idalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo, enlighten tayo, na lalo nating maunawaan ang mga bagay na ito po. Ano po? At kung meron po kayo pang mga agam-agam o katanungan na may kinalaman din po sa tinalakay natin ngayon, ay pwede nyo rin pong itanong.